po silang sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Pero kanina nga, pag landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Magandang tanghali na po. Unang-una, gusto ko pong batiin no other than the Secretary of National Defense, Secretary Gilbert T. Teodoro. Alam nyo, kinakapatid ko po siya, ang aking nanay, ang kanyang ninang sa kasal. I've known you for decades, and we are very delighted in the Senate that you are in the helm once again as Secretary of National Defense. Of course, to our dear Flag Officer Command of the Philippine Navy, no other than Vice Admiral Toribio Adasi Jr., sir, the Igorot na Navy. Ang sabi daw ni Secretary, palagi daw kayo naka-G-string sa dagat. Talagang, of course, to the Commandant and the leader of the Philippine Coast Guard, no other than Admiral Ronnie Gavan, is with us as well. Admiral Gavan, Admiral Rear Admiral Alfonso Torres Jr., the Commander of Western Command, is with us as well. Newly appointed, yung appointment papers niya, fresh ink pa. So congratulations, Your Honor. To Commodore Carlos Sabare of the Commander of the Naval Station Command, Commodore Alan Javier, the Commander of Naval Forces West, our distinguished Mayor. Marami kasi hindi nakakaalam minsan kung ano ba to, municipality ba to, barangay. Ito po ay Barangay Pag-asa sa Municipality ng Kalayaan Island Groups, headed by our beloved Mayor Ronnie Del Mundo. With us. Nandito din po ang representative of the Department of Health, Ms. Joanne Guevara, all the officers, men and women of the AFP, Coast Guard, and PNP, including BFP, may nakita akong BFP, at sa mga residente ng Pag-asa Island, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating media na nandito po na yun. Good morning everyone. Magandang umaga po. Alam mo, makasaysayan pong pagbisita namin dito sa Senado kasi kasama ko po ang liderato ng Senado. I am joined by my majority floor leader, the hard-working, minsan pilay na dahil sa kaka-basketball, pero nasa plenaryo, gabi-gabi. Talagang napaka-sipag at napagaling na majority floor leader, no other than Senator Joel Villanueva. Thank you. And together with us is the Vice Chair of the Committee of National Defense, Vice Chair of the Committee of Public Services, Chairman of the Committee on Housing, Chairman of the Committee on Local Government, and Deputy Majority Floor Leader, no other than Senator J.V. Ejercito. Yeah. Pareho din yan, mga reservists. Senator JB sa Army dito ay pinapakita po natin ang suporta, 1,000% support sa ating AFP, Armed Forces of the Philippines, Army, Navy, Air Force, Marines, and support to our Coast Guard, and support to our LGU. Pinapakita po natin na hindi lamang po salita ang ginagawa ng mga politiko, kundi gawa. Ang pangako ko nga kay Mayor, naalala mo Mayor, bumisita ka sa akin sa Senado. Sabi niya, Senate President, bumisita na po kayo sa amin sa Pag-asa sa lalong madaling panahon. Sabi ko sa kanya, Mayor, alam mo, ayoko parang ibang politiko na bibisita dyan mga ngako. Ang pagbisita namin dyan ay para na sa groundbreaking. At na yun po ang araw na yun, Mayor. Ang pag-groundbreaking na ating mga proyekto. Galing po sa initiative ng Senado, last 2023 for 2024, hindi naman sa pagyayabang mga kapatid, ang Senado ay nagbigay po halos 10.5 billion
pesos. Kaya minsan may mga haka-haka at mga intriga na ang laki ng budget ni Senator Zubiri. Hindi po akin yan. Binigay po natin yan sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense by what and Coast Guard. 2.5 billion for the buying of 2 ships for the Philippine Coast Guard. They're already under negotiations. Hopefully Philippine-made by Ostal Philippines. It's an Australian company sa Balamban, Cebu, employing 3,000 Filipino workers. Ang missile systems, weapon systems na ibigay po natin sa Armed Forces, anti-ship, anti-aircraft. Hindi ko nababanggitin ko ano pa para hindi alam ng ating mga nakikinig po na yun dyan sa karagatan na napakalapit po sa atin. Meron din po tayong binigay for anti-cyber hacking sa SND, sa Department of National Defense. Of course, for the Kalayaan Group of Islands, particularly Pag-asa, we gave 20 million for these barracks to make our soldiers more comfortable. Kasi nakita nyo naman, nakanipahat lang silang iba. Nakatira sa nipahat ng ating mga sundalo dito, mga hindi magaganda mga, of course, infrastructure, hindi pa kompleto. They're doing their best with whatever resources they have. Kaya nag-step up pong Senado, we're giving them this 20 million peso dormitory type barracks para sa ating mga sundalo. And meron din po tayong 30 million, mamaya mag-groundbreaking din po tayo, 30 million for Super RHU, Super Rural Health Unit, para may birthing center po si Mayor dito. Meron po mga health facilities na maganda. Dahil nagpapasalamat din po ako sa Coast Guard, meron na daw silang permanent doctors and nurses na linagay dito. Magamit na rin po ninyo under AMOA with the Mayor yung facilities na yun, Admiral, para meron talagang doktor dyan 24/7 together with the doctors of the Navy. So palakpakan po natin yung inisyatibo ng Senado. Not to mention also the 600 million that we gave to Secretary Tony Yulo for Tony Yulo Loizaga, which is the building of 10 marine stations kasama na ang Pag-asa Island. Last week nandito po sila. I believe the Secretary Yulo was here last week with Ayusek Mitskuna para i-inspect yung lugar kung saan ilalagay yung marine outpost na binigay po natin yan. Hindi lamang po sa Kalayaan Group of Islands yun, pati sa Aurora, sa west, sa eastern seaboard hanggang General Santos in the southern seaboard of the Philippines up to the Babuyan Group of Islands. So, pinapakita lang po namin ang aming commitment, no, mga kapatid, mga kababayan natin dito sa Kalayaan, sa ating mga sundalo at Coast Guard. You know, it pains me to see every night pag nagkaka-resupply mission po sila sa BRP Sierra Madre, binobombahan po ng water cannon ang ating mga kababayan, ating mga fisher folk, ating mga sundalo, Coast Guard. Talagang walang awa ang pagbobomba nila sa ating mga tropa. Pero nakikita nyo yung dedikasyon, ang pagmamahal po nila sa ating mahal na bayan, na maski na po napakadelikado ang dinadaanan nilang talagang I'd say hardship, no, or talagang struggle para makabigay po ng resupply sa ating BRP Sierra Madre, pero ginagawa nilang katungkulin nila sa pagmamahal po nila sa ating inang bayan. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, sa ating mga sundalo dito, we salute you all, sir, ma'am, for your service. Maraming salamat sa inyong serbisyo sa inang bayan. Talagang nakaka-inspire po kayo. We get inspiration in the Senate. Kung nagsasalita po kami, Senator JV, Senator Joel, marami pa pong ibang senador, hindi lamang po kami, Senator Tolentino and the others na nagsasalita para sa soberenya ng ating bansa. Nakakuha po kami ng inspirasyon dahil sa inyo. Dahil binubuhis buhay nyo po ang araw-araw nyong tungkulin dito sa Kalayaan Group of Islands para sa soberenya ng ating bansa. Dahil yan po ang utos ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, that hindi po tayo, we will not give up 1 square inch of our territory. In this case, kayo po sa Coast Guard and the Navy and the Armed Forces of the Philippines, you're not giving not even 1 square centimeter of Philippine territory. Kaya saludo po ako sa inyo, gentlemen. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Asahan nyo, tuloy-tuloy po ang tulong ng Senado para sa mga
mga kailangan nyo po, no? Dito sa isla kanina, nag-meeting, nag-briefing po kami. Ang sabi po namin sa kanila, ilabas nyo na ang wishlist ninyo. Christmas has come early to Pag-asa Island and to the AFP and Coast Guard. Ibigay nyo po yung Christmas wishlist nyo kasi for 2025, we commit to adding again funding for our armed forces of the Philippines together with our Coast Guard and the LGU of the Calayan Group of Islands para madagdagan po natin ang infrastruktura sa isla at yung capabilities ng ating armed forces of the Philippines. Hindi ko nababanggitin kung ano. Again, hindi natin alam. Baka meron po silang sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Pero kanina nga, pag landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. And so, again, Secretary Teodoro, to the men and women of the Armed Forces and the Coast Guard, we are here today to show proof that we mean what we say in our support to our sovereignty and to our support to our men and women that are watching the outer shores of the Philippines. Mabuhay po kayo and may God bless you all. Mabuhay po kayo. In the West Philippine Sea. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagpunta at pagdalo dito sa Pag-asa Island. Kasama natin today together with the Secretary of the National Defense, Secretary Gilbert Teodoro, together with my Majority Floor Leader Joel Villanueva and our Deputy Majority Floor Leader JV Harris. Ginawa po namin ito para ipakita na ang liderato ng Senado ay sumusuporta, no question about it, sumusuporta po kami sa lahat ng aktibidades at sa lahat ng mga plano, programa ng ating Department of National Defense together with the Armed Forces of the Philippines and Coast Guard sa pagdepensa sa ating West Philippine Sea territory. I'm sure you can recall that last year during the budget, naglabas po kami ng 10.5 billion na pondo, no? Dagdag pondo para sa Coast Guard at Armed Forces of the Philippines para mapalakas po natin ang kanilang kapabilidad na depensahan ang ating teritoryo. And yung mga turnover, ating mga groundbreaking today ay iba sa mga nailagay po natin sa budget katulad ng barracks for the Navy at kasama din po dyan yung ating Super RHU, Rural Health Unit, para sa ating local government. Kasi gusto din po natin maparating sa local government through Mayor Del Mundo na mahal din po natin ang local governments ng Calayan Island Group at mahal po natin ang ating mga kababayan dito na hindi po natin sila papabayaan. Kaya we are here today to show that commitment. And for next year's commitment and for the years to come, we are here to support the Department of National Defense and our troops sa mga pangangailangan po nila sa pang-araw-araw nilang depensa sa ating teritoryo at of course, pang matagalang depensa sa ating bansa. So, yun naman po, we're open to any questions. Sir, for the record, ilang friendly neighborhood yung nakapaligid po? I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin ngayon. Mostly maritime ships, but I'm sure mostly militia. More or less about 20. 22 daw. Pero maritime militia at saka isang Coast Guard. Chinese. Yeah. SP, how do you feel about being here? Kasi nandiyan lang sila, just a few kilometers away. Iba yung nararamdaman namin kasi, di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako doon sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po, kitang-kita po natin nilang ibang barko ng China dyan at napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan.
So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Kaya kami, kanya-kanyang trabaho po natin. Ang mga sundalo po ng AFP, Navy, they're doing their job to secure our West Philippine Sea and the rest of the Philippine coastal communities. Kami naman, ang SND, comes up with a policy, direction on what to do and how to defend our territory. Kami naman sa legislatura, with the power of the purse, kami naman ay handa tumulong over and above. Sabi ko kanina kay Secretary Gibo, over and above na ibibigay po ng DBM, handa po kami tumulong, magdagdag ng pondo para sa ating AFP together with the DND and the Coast Guard. So, that's a commitment that we'll make. At sa tingin ko, hindi naman masabi ng tao na bola lang yun kasi itong 2024 meron kaming nalagay at hopefully may ilalagay pa tayo sa 2025. I'll give my colleagues some opportunity to give their statements. Please. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Isang karangalan para po sa atin na makasama sa trip na ito. I was mentioning kanina in 1933, yung group of senators went to the US to us during the transition period of independence. Dun sa colonial government, inas ni Senator Isabelo de los Reyes ang gobyerno ng Amerika para isama itong Kalayaan Island Group kasama itong Pag-asa Island. Almost 100 years later, pinangunahan ni Senate President Zubiri ang pagpunta rito upang alamin kung papaano pa natin matutulungan. Hindi lang yung mga kababayan natin, kung hindi ang tropang kasundaluhan, ang Coast Guards natin, ang Navy natin, ang buong AFP, kung paano matutulungan ng inyong Senado. Ito ay isang matibay na simbolo na ang Senado mahigit 100 taon na nakikipaglaban, hindi lamang sa soberenya at seguridad ng ating bayan, kung hindi sa kalayaan ng bawat isa sa atin bilang mamamayang Pilipino. Yung binanggit kanina ni SP Migs, talagang nakakatindig balahibo bago ka pa man bumaba at magland dito, yung mga verbal challenges na kinaharap ka agad. And then when you see 22 Chinese militia vessels na akala mo malayo-layo, yan dyan lang pala. At parang lahat, kahit sa ngayon na nagsasalita tayo, mukhang nakikinig na sila. So binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito. Panahon pa ni Limahong Pilipinas na ito. Doon sa Murillo Velarde map, nandito na ang Pag-asa Island, ang Kalayaan Island Group. Noong pagpunta ng mga senador doon sa Amerika, ang nangyari yun, nag-develop hanggang pumasok yung presidential decree ni Pangulong Marcos na gumawa ng coordinates at ipinakita na nga po, andito na itong Kalayaan Group of Islands and at the same time itong Pag-asa Island. And then furthermore, if you look at history, noong 1980, nagkaroon ng unang-unang eleksyon dito mismo sa Pag-asa Island. 1980 po yun. Tapos pumasok po yung UNCLOS naman ay 82 and ratified in the 84. UNCLOS po yun. Tapos ang China, 2009 naglabas ng 9-dash line. In 2013, naging 10-dash line na. So, yung pong nakita natin ngayon sa kasaysayan at ngayon nakikita po natin, kanina pinag-uusapan namin ni Secretary Gibo na this is also a test of character ng mga Pilipino, ng ating kasundaluhan. Test of patience, hindi ba? Kasi alam natin atin ito, 200 plus nautical miles away from Palawan. Sila almost 600 nautical miles. Doon sa pinaka malapit na island nila ng Hainan, na kung saan sa mga mapa na kanilang sinusumite in history hanggang Hainan sila. Pero ngayon inaangkin na nila ito. So, ang importante dito, hindi tayo nagpapalupig. Ang importante dito, buo ang suporta ng bawat isa sa atin at mali ang China sa kanilang mga narratives na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Hindi po totoo yun. Nagkakaisa po tayo, ang legislatura, ang executive, at ang buong sambayan ng Pilipino nagkakaisa para sabihin at i-claim ang rightfully ours. Ito pong Pag-asa Island, ito pong Kalayaan Island Group ay atin at hinihingi natin
ang hinihiling natin sa China, sa bullying nation na ito, na umalis na at lisanin ang ating teritoryo. Dahil itong mga lugar na ating nakikita ay hindi po disputed area ito. Uulitin ko, hindi po disputed area ito. Ito po ay parte ng ating teritoryo at wala hong karapatan ang Chinese government na i-claim po ito. So maraming salamat po at sa bawat isa na naririto, magandang araw po sa inyo lahat. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Nabanggit na po ng ating Senate President at Majority Joel Villanueva na dito kami para makita mismo ang sitwasyon at talagang nakakabahala na sadyang napakalapit na po talaga, no, ng mga militia vessels at Chinese Coast Guard. Ako'y natutuwa rin na si Secretary Gibo ay aming kakampi at kasama natin, no, talagang naging matatag din na sa pakikipaglaban sa ating teritoryo, no, naging very firm. At siguro makakasala na po kayo na sa liderato po ng Senado sa ilalim po ni Senate President Mig Zubiri, ang aming suporta ay hindi po matitinag, no? 1,000% support sa Armed Forces, sa Philippine Navy, sa Coast Guard, at syempre sa Kalayaan Group of Islands. In fact, kanina naikwento ko, pag meron kami mga official trip, kami nagsa-side trip para makita rin kung ano ang pwede namin maitulong ng mga naval vessels, iba pang equipment, no? Ito'y personal namin ginagawa at bilang pagtulong at sa aming advocacy upang ipaglaban itong teritoryo ng ating bansa. Kaya sabi nga ni San Joel, baka nakikinig sila, kung hindi na naintindihan, wait, sala, chongko. Umuwi na kayo. Wait, chala, choco. Okay, so Kukunin ko po itong okasyon na to upang lubos na magpasalamat. Unang-una sa Senate President po natin, Senator Mig Zubiri, sa Majority Leader po natin, Senator Joel Villanueva, at sa ating pong Deputy Majority Leader, si Senator J.B. Ejercito. 10 ng lahat po ng senador sa lubos-lubos po nilang suporta sa mga efforts ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. At kami po ay gumagaang ang loob dahil sa mga continuing assurances ng suporta, hindi lang po ng Senado, kung hindi sa buong Kamara. Alam niyo po, ang Senate ay may special relationship sa Executive Department in regard to foreign relations and external defense. Dahil sila po ang nagko-concur sa mga tratado na pinapasukan po ng Pangulo. So it shows that the Constitution places emphasis on the Senate as the legislative branch principally involved in foreign relations. Ngayon po, kami po ay nananalig din sa suporta ng Senado sa mga darating na reciprocal access agreements sa Japan at ang SOFA po natin na mga ginagawa sa iba't iba pong mga bansa. Kami po ay nagpapasalamat din sa tiwala ng Senado sa liderato ng Armed Forces, DND. Ang Armed Forces po sa pangunguna ng no less ng ating Commander-in-Chief, Pangulo President Ferdinand Marcos Jr. This is an example na kailangan ho natin ang whole of nation approach. Hindi lang executive, hindi lang legislative. Kung hindi buong Pilipinas po kailangan tumayo at harangin ang ginagawa na illegal ng China. Nakitang-kita naman natin dito kanilang ginagawa. This is a fact and it cannot be denied or glossed over. The evidence speaks for itself. Wala po silang karapatan na maiwan dyan, ngunit sa lakas lang ng kanilang puwersa, ginagawa po nila. Kaya ang buong mundo ay hindi sumasang-ayon sa kanila. Some countries more vociferous than others, no? Pero dahil po sa pagtatayo ng Pilipinas na nabigyan na ng liwanag ang katotohanan na illegal ang ginagawa ng China. Kaya po kailangan sama-sama po tayo, kasama na rin po ang mga kapatid natin sa media upang ihayag ang katotohanan. Kung hindi naman pinaglalaban po namin ang sarili po natin. Kaya po Pag-asa Island dito. Because of the growing population ng Pilipino,
kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran at kailangan ipaglaban po ito. Thank you very much po sa Senado. Thank you sa inyong lahat. Yeah, sure, Max. Sa tingin ko po, safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians, ang resources, ating undersea and subsea resources para sa inyong lahat. So, importante ho may civilians dito. Kailangan po natin i-habitate ito para maging sustainable. Also, for a business case scenario, sa ating mga small fishermen, kailangan imbis na magpalaot sila galing mainland Palawan, they might as well establish sustainable communities here so that our food supply and our food chain, maybe in the future we can have blast chilling facilities here and other cold storage facilities here, so we can have offshore processing for our protein requirements sa Pilipinas. Meron hong mga contingency protocols which I cannot discuss, but as you see, the mobility that we can generate ay madali lang. Kaya na-transport po natin lahat ang mga kapatid natin dito. And there are two factors no, na kailangan natin gawin. Kailangan natin i-harden ang ating facilities, gawing mas sustainable upang sa ganon, hindi kailangan lumikas. Pangalawa, meron tayong mga protocols sa last case hypothetical scenario na worst case na kailangan lumikas. Well, kung by boat, kung by boat siguro mahigit kumulang 1 oras. Pero kung ibang mga klase mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Good answer. Good answer. Aside dun sa mga infrastructure, sabi ng mga ibang residente, they also need livelihood. It is in legislation. Ano po yung possible na pwede gawin? Well, pwede tayo magdagdag. Actually, na yun, pwede ko mag-request po ang ating mahal na mayor. Pwede tayo magbigay po ng AICS, assistance in crisis situations para sa mga residente dito. I think there are less than 200 residents here, so madali po mabigyan ng tulong. Si Senator Joel, who is, test daman yan bago maging senador, I'm sure he can add also, they can skills development, training, helping the fisher folk. We can also give, through the IX program, we can also give donations for fishing boats. Nagdagdag din po tayo sa BFAR na budget, almost 1 B para sa BFAR. Bibigyan po natin ng mga barko ang BFAR. I think it's about, motherships, I think it's about 60 or 100 million each. 10 barko yung ginagawa po natin na yun. Under this budget now, may 1 billion po tayo for BFAR. Itong motherships kung saan lalagyan ng fuel, para fuel depot na sila. So yung ating mga mangingisda, hindi na po kailangan bumalik sa mainland area at dito na po sila makaka-gas up at fuel up sa laot na mismo. So, tutulungan natin sila. Kaya pagkatapos ito, lahat po tayo, I think we're having a lunch boodle fight and lunch, small lunch together with the residents, mga residente, at kausapin natin si Mayor kung ano pang mga kailangan natin gawin para matulungan ng mga residente dito. Kanina may mga interview yung mga bata at teachers. They really need daw yung school facilities. Although meron na silang tinatayo ngayon, parang December matatapos. Pero parang 4 na kwarto lang yata. Actually, kasama po sa wish ni Mayor po yan for 2025. Madadagdagan po natin ang kanilang classroom buildings. And I think what is important also, maghahanap kami ng paraan ng Senado na makadonate po kami ng internet facilities, yung Starlink facilities for the kids. Kasi mahirap nga mag-aaral kung wala kang internet, wala kang online information. So gagawin po namin yan. We'll work it out that maybe we can do that immediately na hindi na po kailangan ng 2025 budget. Magkano lang naman ang Starlink facilities? Sabi po kasi kanina nila na meron naman silang Starlink, kaya lang daw po, hindi recognize ng Pilipinas po, so nag-charge
That's why they limit also their usage of Starlink. So parang Maybe what we can do, what we can do now, if that's the case, let's talk to Manny Pangilinan, MVP. Meron din siya franchise application for Meralco. So I suggest na to help the Pag-asa Group of Islands, baka pwede siya mag-donate ng ano dito, ng satellite facilities for the people here. Oh, tsaka Globe, walang Globe dito. Oh, walang Globe dito. There were also previous discussions actually sa ibang kasamaan niya sa Senado. Kasi kapag binanggit na rin ito dati ni Senator Jim Lloyd, yung papunta tayo dito, kung nakita niyo yung cellphone mo, nagpa-pop up yung ano na nasa China. Oo nga. Oo nga. So that's why we need to put the telecommunications facilities here. We'll appeal to Globe Telecoms, to the Zobel Group na kung pwede. Maglagay din po sila ng isang signal tower dito sa Kalayaan Group of Islands, particularly in Pag-asa. And then we'll also ask Mr. Manny Pangilinan if they can, because they can provide this. Sa amin sa Bukidnon, nasa gitna po ako ng valley, wala talaga signal, pero dahil meron silang pinahiram na isang satellite facility, nagkakaroon ng signal dun sa barangay namin. So we can do that here for the Pag-asa Group of Islands. We can do a private sector, as mentioned by the Secretary, it's a whole nation approach. It shouldn't just be a whole government approach, because kung government lang, while we're amending the Procurement Act, napakatagal, napakabagal, kumilos yung gobyerno. So, we will, kusang loob na po kaming apat dito, together with the Secretary, kaibigan naman natin itong mga Taipan, pwede natin silang kausapin na maglagay immediately, kung pwede, within the next couple of months, these facilities in the Kalayaan Group of Islands. If they can't, then what we can do is add to the budget in 2025, and hopefully the Coast Guard and the Navy can help us purchase these equipments needed for the kids, for the children. Napakalaga dito talaga ng internet access. And I think, tama ka, no? Kasi I guess Starlink does not want to pick a fight with anybody. So, ayaw nila sabihin na Pilipinas ito. Kaya mahal ang data and roaming charges. But siguro kung pumasok ang PLDT, pumasok yung Smart Globe, they have their satellite facilities. Yan ang gagawin natin. We'll do it as soon as possible time. As soon as I get home, tatawagan ko po sila. Thank you. Sir, last question na po. Yung sa healthcare po, sabi po kasi kanina, parang nag-request sila ng Dr. to the value dito, pero denied po sila. Ng DOH? daw po qualified daw po pala. Well, I have good news as I mentioned kanina sa aking speech. Si General Admiral Gavan, di ba your commitment to put a Coast Guard doctor and nurses here sa island? Yes, sir. Good afternoon, sir. Actually, since 3 months ago, the Coast Guard has deployed a doctor and 4 nurses. The mission of the team is to serve the Coast Guard as well as the other armed services on the island, as well as the community. So we will be partnering with the armed forces for us to be able to undertake the same, and with the LGU, so we can use their facilities. So we are really looking forward, sir, for the completion of that super RHU. Yes. So our medical nurses Yes. and nursing personnel will be able to... May facilities na sila. Thank you. So, sama-sama po Palakpakan tayo. naman natin yung Coast Guard at Navy. Thank you. Although, guys, I'm going to raise it up in the budget hearing of the DOH. If that is if that is what you're saying is true, then we will take it up with their budget. Oh, then nagulat ako dyan, ha, na bakit masyado ba malayo pa sa kanya, mainitan sila. No, we have to serve and service every Filipino people no matter where they are within Philippine territory. So if budget is the issue, then lapitan nila kami. Bigyan namin ng budget yung maninirahan dito na healthcare provider. So that's a commitment. So yan, take note yung staff natin dyan para pagdating ng budget hearing itong October, we'll take it up with them that they should put since we already have a super rural health unit, malaki 30 million, hindi basta-bastang maliit na RHU yan. Dapat lagyan nila ng tao. And that's the reason why we are all here today. Remember, we are all here today as representatives of the people to find out how else we could be of help to our kababayans. Not only our kababayans here, but also our troops, our Navy, our Coast Guard, our men in uniform. And kanina, tinatanong niyo si Sec Gibo kanina, ano ba yung advantage na merong mga
civilian na nakatira dito. Yan ang advantage because that's our greatest advantage. Yan yung talagang dahilan kung bakit napakaklaro, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ay sa atin. Dahil nga dito sa mga kababayan natin na rito, it's important na paglingkuran natin sila. It's important na maging sustainable ang kanilang pamumuhay dito at magkaroon din sila ng hindi lang pag-asa, kundi maabot din nila yung kanilang pangarap. Yes, sure. Wala sa Sir, napasa po ang second video. Pag-aralan mo. Pag-aralan muna natin yan. Pag-aralan. I'm no again. Right now, Kasi pastor natin yung majority floor leader. I will react Huwag na. Pag-aralan muna natin. I don't need that. Yes, please, go ahead. Well, there are some sensitive issues that will be discussed there. To be very honest, kasi these discussions may expose us to sensitive matters na malalaman ng kabila, malalaman ng kalaban. So, kailangan pag-isipan natin yan na mabuti, pag-aralan natin yan na mabuti. Magdidiskusyon nga kami ng closed door with Secretary Gibo to make sure that no information is inadvertently released that will affect our national security stand and posture in the country. Yan ang napakalaga. One thing I've known in almost 25 years of public service is nangunguna palagi, nangingibabaw palagi ang national security ng bansa. Kailangan talagang, dapat yan nabigyan ng napaka-importanting konsiderasyon bago magkaroon ng mga hearings na ganito. So, we'll be discussing it further with the Secretary and there might be some certain sensitive information that will be given out. So, we have to study this further with our colleagues in executive session.